Sabi ni Elisa Bueno, Mark, tinatanong ng Eden, no, Santos about sa 7 pesos na bigas. Linilinaw daw niya kasi parang gusto niyang ipasa kay PBBM ang isyong 7 pesos na bigas. Tungkol po yun doon sa vlog ni Atty. Claire. Mga bossing. Diba? Tungkol po yun sa vlog ni Atty. Claire. Matapat sa iyong tungkulin na magpahayag ng mga katotohanan at puro kasinungalingan ang kinakalat mo. The best way for you is to resign. Bitiw ka na lang. Para Nahiya naman kami sa pagtatayo ninyo ng mautog, pagtatayo ninyo ng mga entablado. Wala kayong ginawa doon. Araw-araw, puro kasinungalingan po kontra sa Pangulo. Di ba? Tapos ngayon, ang sasabihin nyo, si Atty. Claire Castro, ang sinungaling. Ano ba yun, Panelo? Hindi niya alam yung trabaho sa personal vlog. hindi naman madamay yung boss mo at bagsak na. Saan nung nakukuha nila, Panelo, mga kababayan, yung sinasabing, para hindi naman nadadama yung boss mo na bagsak na. Anak ng tinapa. Baka yung boss mo, best friend mo, ayun, bagsak na sa ICC. Masusundan pa nila Bato de la Rosa, Bungo at ni BP Sara Duterte. Baka yun yung sinasabi mong bagsak na. Kailan babagsak ang isang tao, no? Na mas sinusuportahan po. Dati, kalaban ng mga kakamping. Dati, ayaw ng mga kakamping. Tapos ito, kung kailan pa ho sinuportahan ng kakamping, tapos sasabihin nitong mga kulugo na to, bagsak na bagsak si Pangulong Bongbong Marcos? Saan ka ho nakakita ng ganun? Naintindihan mo ba nitong si Panelo kung ano yung mga sinasabi niya? Sasabihin niya, bagsak na si Pangulong Bongbong Marcos, bagsak na si Marcos. Tapos, ang nakikita natin yung mga kakamping ko, unti-unti sinusuportahan ang Pangulo. Tapos yung kanilang mga mautog, yung kanilang mga PDP, ayun, sinisigawan, no? Habang nandoon sa kanilang habang nandoon sila sa motorcade nila, BBM. Tingin ko yun yung bagsak, Panelo. Kahit anong sabihin mo dyan, di ba? Kahit anong sabihin mo dyan, hindi mo na maiaahon o maibabangon ang mga Duterte. Wala na. Kasi tambak ng kasinungalingan yung pinagsasabi ninyo. Di ba? At merong mga tinatanong diyan sa mga kasama mo, hindi nila masagot. Confidential funds, at kung ano-ano pa. Sino ho ang bagsak, mga kababayan, na sinasabi ni Panelo? Di ho ba yung kampo nila? Di po ba, mga kababayan? Sabi ni Manny Tolentino, sayang lang ang talino niya, hindi ginagamit sa tama. Siyempre, magkakampi-kampihan ho yan, mga kababayan. Naku, sabi ni Janet, itapik mo naman, Mark, yung first lady nyo, kung saan galing to? Janet, saan ka galing? Anak ng tinapa, wala bang internet dyan sa bundok ninyo? Hindi mo nakikita kung ano to, late na? Late na ho, mga kababayan. Hanggang ngayon, hindi pa din ho nakikita ni Janet ang ating first lady, mga bossing. Kung saan-saan na lumabas, natahimik na nga yung tungkol sa first lady. Yung pinakalat, sabi ni Atty. Claire Castro, si Inday Sara Duterte pala ang nagpakalat ng fake news na yun. Di ba? Naipaliwanag na. Ano yan?
Wala kayong internet sa bahay? Anak ng tinapa, kaya pala eh. Nag-iisa ka na lang na hindi nakakaalam tungkol diyan? Wala na yan, lubog na yung issue na yan. Biruin mo, napaniwala kayo. Diyan sa pader na yan. Sinandan sila ng pader, mga kababayan. Diyan sa pader na yan. Diyan nakakulong si Lisa Marcos, asawa ni President Bongbong Marcos. Imbis na ho ipinakita, mga bossing, si First Lady na nakahawak ng ganun sa kulungan, dahil walang maipakita, pader na lang po. Pader! Yung mga DDS, oy, oo nga, nakakulong dyan si Inday Sara Duterte. Inay, iba talaga kayo, no? Pagpabobohan, pagpautuan ho, mga kababayan, walang tatalo sa mga DDS. O, iwanan na natin si Panelo. Dumako na ho tayo, mga kababayan. Naku, kaunting-kaunti na lang po, mga boss chief amo, sir. No? Mag-uumpisa na po ang eleksyon. Mag-uumpisa na po ang botohan, mga kababayan. Kaya yung kampo ni Willie Rebillame, mga bossing, double time na po. No? Medyo babalik tayo ng konti kay Willie Rebillame, mga kababayan. Si Willie Rebillame po ay tumakbo ng walang plataporma de gobyerno. So ngayon, yung taong bayan nagtatanong, paano ka namin iboboto? Ano ang pagbabasihan namin ng boto sa iyo? No? Kasi nung araw ho, mga kababayan, yung mga tumatakbo pong senador, mga bossing, ang mga pinanlalaban nun, mga plataporma de gobyerno, mga solusyon sa problema ng bansa natin, mga bansa na poprotekta sa mahihirap. Di ba? Ganun ho dati. Ngayon po, bakit ka tumakbo? Willie, ano ang iaano namin sa inyo? Ano ang pagbabasihan namin ng aming boto sa iyo? Saka na natin pag-usapan yun. No? Hindi pa ako nanalo. Kapag ka nanalo na ako, saka natin iisipin kung ano ang plataforma de gobyerno. O paano natin iboboto yun? Di ba? So ngayon, dahil nga po, si Kuya Well, medyo bumagsak po kasi yung kanyang kandidatura na doon sa malayo. Double time na po, mga kababayan. Kaya lang, mukhang bawal makulit kay Kuya Well. Mukhang bawal po ang makulit kay Kuya Well, mga kababayan. Tingnan nyo ha. Medyo galit si Kuya Will dito. Sandali lang. Namamalo. Di ba? Ang gulo nyo eh. Sandali lang. Nakita nyo paano binigay? Bahala ka dyan kung sa katamaan. Basta para sa iyo yan. Diyos ko po, Lord naman. Wala bang, eto po para sa inyo. Pinapaiwag niyong paiinitin yung ulo ni Kuya Will. Di ho ba? Mainit ang ulo eh. Walang plataforma. Mainit ang ulo. Saan ka pa ho, mga kababayan? Ay, Diyos ko. Sino pa yung mga walang plataforma de gobyerno na naririnig tayo? Ito po, mga bossing.